Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Mag-comment lang kayo ng pa-shoutout para may sama ko kayo sa mga susunod na video, umpisahan na natin. Ang video natin ngayon ay pinamagatang, Formation Master, at kung bakit. Panoorin natin ang buong video dahil ito ang highlights na kaganapan. Tanghaling tapat sa lungsod ng Tianyo. Ang araw ay matindi, at ang liwanag nito ay tumatama sa bagong tirahan na ipinagkaloob ng pabelan ng Qianlong sa pamilyang Luo. Sa harap ng tarangkahan, nakatayo ang tatlong gwardya ng Qianlong. Ang kanilang berde at gintong armor ay kumikinang, at ang kanilang mga sibat ay nakatutok sa langit. Sa likod nila, dalawa pang veterano na nakasuot ng purong gintong baluti ang nagbabantay, tahimik ngunit nakakatakot ang presensya. Sa loob ng bakuran, bumubuhos ang mga talulot ng cherry blossom na parang ulan. Dito unang humakbang sina Luo Yunxiang at ang nakababata niyang kapatid na si Yunhai. Napanganga si Yunhai sa ganda ng lugar. Hindi niya napigilan ang tuwa. Sumigaw siya habang tumatakbo, "Dito na ba tayo titira ngayon?" Sa likuran, kalmadong naglalakad si Zhuo Fan kasama si Lao Pang. Hindi bulaklak ang tinitingnan ni Zhuo Fan, kundi ang mga gwardya. Lumingon siya kay Lao Pang at seryosong nagtanong, "Lao Pang, anong masasabi mo kung ikaw ang maging pinuno ng mga gwardya tulad nila?" Natigilan si Lao Pang. Napakamot siya sa ulo at nahihiyang sumagot, "Bawat gwardya dito ay mas magaling kaysa sa akin. Ang maging isa sa kanila ay sapat na sa akin. Paano ako mangangahas na maging pinuno nila?" Inilagay ni Zhuo Fan ang kamay sa balikat niya. Matatag ang boses niya, "Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na ikaw ang magiging pinuno nila." Hindi pa man nakakasagot si Lao Pang, isang malamig na tawa ang pumutol sa hangin. Ho, lumingon silang lahat. Papalapit si Xiao Nui, ang dalagang tagapagmana ng Qianlong, kasama si Long Jia. Tinitigan niya si Zhuo Fan ng may panghahamak. Lumalabas na hindi ka lang nanlaloko ng ibang tao, pati mga kasama mo niloloko mo rin. Ang katiwala ng pamilyang Luo na ito ay isang malaking sinungaling. Tumingin siya kay Lao Pang, sa kwalifikasyon nitong si Pang Tonglin, ang pinakamataas na mararating niya ay ika-6 na antas lang. Hindi mo yan may kukumpara sa mga gwardya namin. At idinagdag pa niya ang pinakamasakit, iminumungkahi ko, sa isang maliit na pamilya na tulad ninyo, huwag na kayong mangarap na maging isang malaking pamilya. Tahimik si Zhuo Fan. Pagkatapos ay humakbang siya palapit. Mahinahon ngunit matalim ang kanyang boses, "Miss Long Nui, may kasabihan. Huwag mong apihin ang mahina dahil lang kaya mo. Huwag kang susobra." Ngumisi lang si Xiao Nui, "Apihin ang mahina. Kayo ang nagsisinungaling sa sarili ninyo at nananaginip ng gising para lang aliwin ang sarili ninyo." Itinaas niya ang baba, ang isang malaki at malakas na pamilya ay nabubuo lamang mula sa daan-daang henerasyon. Hindi mo ba naiisip na sa paggamit mo ng munting talino mo sa pabelan ng Qianlong ay magiging dakila ka na? Sumigaw siya, "Isa ka lang poloka sa balon. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang mundong ito." Napahawak si Yunxiang sa lelayan ng damit niya sa kaba, "Zhuo Fan," ngunit tumawa lang si Zhuo Fan. Isang malamig na tawa, isang poloka sa balon. Hindi na nakatiis si Long Jia, "Sobra ka na." Hindi pinansin ni Zhuo Fan ang dalawa. Lumingon siya kay Yunxiang at yumuko, "Binibini, humihingi ako ng pahintulot na gumamit ng lingshi." Bago pa makasagot si Yunxiang, tumalon na si Zhuo Fan. Isang mabilis na paggalaw, tumakbo siya sa gilid ng pader, at sa isang iglap ay nasa pinakamataas na bubong na siya. Umupo siya doon, parang hari na nakatingin sa ibaba. Galit na sumigaw si Xiao Nui, "Hoy! Hindi mo ito bahay. Wala ka bang modo?" Sumigaw pa siya, "Bumaba ka agad dyan." Hindi siya pinansin ni Zhuo Fan. Tinitigan niya ang buong bakuran. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Bulong niya sa sarili, "Level 3 Defensive Formation." Ito ay isang panlong formation. Naalala niya ang sinabi ng lahat, si Uncle Gio lang ang makakapag-set up ng ganitong klaseng formation array. Ngumiti siya ng bahagya, paano niya nalaman? Pagkatapos ay tumalon siya pababa at inilabas ang isang dakot ng kumikinang na lingshi. Itinaas niya ang kamay at sumigaw, "Pumunta kayo." Ibinato niya ang mga bato sa ere. Ang mga lingshi ay bumagsak na parang mga bulalakaw, kumikislap sa araw. Napaatras sina Xiao Nui at Long Jia, "Hoy!
Anong ginagawa mo? Malamig na sagot ni Zuo Fan habang nakalutang pa sa ere, kailangan ko pa bang sumagot? Pinagdikit niya ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata ay biglang naging pula. Isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Boom! Isang malaking liwanag ang pumuno sa kalangitan. Mula sa liwanag, isang gintong dragon ang lumitaw, umuungal at umiikot sa buong tirahan. Nakasakay si Zuo Fan sa ulo nito. Sa malayong kuweba, isang matandang lalaki na duguan ang biglang napadilat. Naramdaman niya ang pagyanig. Sigaw niya, sino ang nag-activate ng array na ito? Si Old Ghost ba? Hindi, imposible. Wala siyang kakayahang gawin ito. Sa kabilang dako ng lungsod, si Uncle Gio, ang master ng formation ng Qianlong, ay nakatingala rin. Nakita niya ang pamilyar na liwanag. Bulong niya, iyan ang aking Panlong Formation Array. Ngunit nang makita niya ang dalawang gintong dragon na mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi ito tama. Ang sa akin ay hindi kasing lakas nito. Sa isang bundok, isang lalaking nakaitim ang nagtanong sa kanyang kasama, ano ang nangyari sa lungsod? Ipatutupad na ba natin ang plano ng mas maaga sa schedule? Sagot ng kasama niya, hindi. Si Elder Jane ay hindi padalos-dalos. Kaya anong nangyayari? Bumalik sa tirahan ng luo. Si Zuo Fan ay nakalutang pa rin, ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pag-form ng sail. Mula sa lupa, isang malaking gintong dome ang unti-unting nabuo, tinakpan ng buong bakura na parang isang higanteng kalasag. Napasigaw si Yunxiang at Long Jia sa gulat, Zuo Fan. Anong ginawa mo? Huwag mo kaming baliwalain. Dahan-daang bumaba si Zuo Fan at tumayo sa harap nila. Kalmado niyang sinabi, katatapos ko lang iset up ang Panlong Formation Array. Ito ay level 3 na formation lamang. Natatakot ako na hindi ito sapat para protektahan ang binibini ng lubusan. Tumingin siya kay Yunxiang, kaya iminumungkahi kong itaas ito sa level 5, ang Jiushan Panlong Array. Pero kakailanganin ito ng maraming lingshi. Natulala sina Long Jia at Xiao Nui, level 5 na array. Si Long Jia ay nanginginig sa loob. Iniisip niya, sa buong imperyo ng Qianyo, kakaunti lang ang makakagawa ng level 5. Kahit sa 7 pamilya, wala kaming ganoong talento. Tinitigan niya si Zuo Fan, pero ang batang ito ay kumpiyansa. Ang sinasabi niya ay maaaring totoo. Kaya ba talaga niyang gumawa ng level 5 formation array? Lumapit si Yunxiang kay Zuo Fan at niyakap siya sa sobrang pag-aalala. Pagkatapos ay kumalas siya at seryosong nagsalita, ayos lang. Pero Zuo Fan, kung gagamit ka ng maraming lingshi nang walang permiso ko, dapat kang parusahan. Pero dahil ginamit mo ito para sa amin, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Tumango si Zuo Fan, opo. Sabi ni Yunxiang, fair na. Sagot ni Zuo Fan, opo, binibini. Habang papalayo sila, naiwan sina Xiao Nui at Long Jia na nakatulala. Bulong ni Xiao Nui, pinakita niya ang tunay niyang kapangyarihan ngayon. Ang lugar na ito ay mayroon ng formation array. Hindi inaasahan, isa siyang level 5 formation master. Dagdag pa niya sa isip paano nagkaroon ng ganitong talento ang isang maliit na pamilya. Biglang isang malakas na presensya ang bumagsak mula sa langit. Parang kidlat na bumulusok pababa. Boom! Lumapag si Uncle Gio sa gitna ng bakuran, ang kanyang puting balbas ay humahampas sa hangin. Galit niyang sigaw, sino ang nag-set up ng array na ito? Itinuro siya ni Long Jia, nanginginig, iyan ang ketiwala ng pamilyang Luo, si Zhuo Fan. Nanlaki ang mata ni Uncle Gio, siya, hindi siya makapaniwala, hindi basta-basta ang marunong mag-set up ng formation array. Inabot ako ng taon para matutunan ito. Ang matandang ito ay level 3 lang ang kaya. Paano niya nagawa ang isang level 3 formation sa murang edad niya? Tumingin siya kina Long Jia, tawagin ninyo siya. Gusto kong makausap siya. Gusto ng matandang ito na makipag-usap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa isang tahimik na pavilion sa ilalim ng malaking puno. Nakaupo si Uncle Gio. Sa harap niya, nakaupo si Zuo Fan. Magalang na sinabi ni Uncle Gio, kapatid na Zuo Fan, maupo ka. Nabigla sina Xiao Nui at Long Jia na nakatayo sa gilid. Bulong ni Long Jia, kapatid na Zuo Fan. Bulong ni Xiao Nui, si Uncle Gio ay tumatawag lang ng kapatid sa isang taong nirerespeto niya.
Ngumiti si Zuo Fan ng mayabang at sumandal sa upuan, hindi ko alam, anong kailangan ni Jiyuge sa akin. Narinig ito ni Xiao Nui at napasigaw, Jiyuge. Si Long Jia naman ay napabulong, walang hiya. Ngunit tumawa lang si Uncle Gio. Hinaplos niya ang kanyang balbas. Sinabi niya, Xiao Fan, dahil tinawag mo akong Gedge, ang matandang ito ay hindi natatanggi at tatanggapin ito. Pagkatapos ay sumeryoso ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Zuo Fan ng diretsyo. Ikaw ay makakapag-set up ng level 5 formation array. Sa ganyang kakayahan, bakit nananatili ka pa ring naglilingkod sa pamilyang Luo? Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi ba mas mainam kung sumali ka sa amin sa Qianlong Pavilion? Tumingin siya ng may pag-asa, ano sa tingin mo? Tinitigan siya ni Zuo Fan. Isang ngiti ang dahan-daang gumuhit sa kanyang labi. Mahinang sagot niya, oh. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.